Hoy, Nico! Ngumiti ka naman. May problema ba? Wala, may iniisip lang ako. Anong iniisip mo? Tungkol ba sa mahiwaga si Lid? Kung bakit ang mga ibang tao, parang napaka-importante sa kanila yung flag ceremony. Nakatingin sila dun sa watawat. Tsaka, tumitigil sila sa ginagawa nila. Tapos, tuwid na tuwid sila nakatayo. Sino naman? Parehang sabi, Lorenza, dapat pantay ang tahi. Lorenza, ingatan mo yung ginagawa mo. Pagod na itong mga kamay ko sa kakatay at pagbibili ng tele. Paumanhin bata, pero alam mo ba kung saan dito ang Morrison Street? Ha? Morrison Street? Hindi ko alam yun. Paano ako napunta dito? Naliligaw ba ako? Pero, nakapunta naman na ako dun sa tindahan ng telang yun. Kasi naman pinaulit na naman ako ni Inay Konting pagkakamali, ulit na naman. Bibili na naman akong bagong tela para dun sa pagtatayin ng watawat. Ang sakit-sakit na nga ng mga daliri ko Watawat? Yan ang tinatayin namin. Ang unang watawat ng Pilipinas. Ha? Paano naging una? Nico! Tignan mo Ang pagtatahi ng unang watawat ng Pilipinas, 1898. Si Delfina Herbosa, kanan. Si Marcela Agoncillo, gitna. At ang 7 taong gulang niyang anak na si Lorenza Agoncillo, kaliwa. Bakit ba kayo gumagawa ng watawat? Di pa ba niyo nababalitaan? Nag-umpisa na himagsikan nating mga Pilipino laban sa Espanya. Ha? Himagsikan? Ay naku, patatawarin kita dahil ikaw ay isang daga. Buot ako! Ay naku, kung ano ka man. Oo, ginang buot. Himagsikan. Para palayain ng Pilipinas sa pananakop ng Espanya. Aba, 300 taon na nila tayo inaapi at pinahihirapan. Kaya ngayon, nagbuklod-buklod tayong mga Pilipino para matapos na ang pananakop nila. Ano ba yung pananakop? At anong kinalaman nun sa paggawa ng watawat? Ang sabi ng tatay ko, ang pananakop ay yung parang bahay mo, pinasok ng ibang tao. Tapos, sinabi nila, amin na to. Mula ngayon, kami ang masusunod dito. Kayo na may-ari ng bahay, doon lang kayo sa isang tabi o pinapawalis kayo ng tuluyan. Sinubukan na namin lahat para magkaroon ng pagbabago. Ang tatay ko, abogado. Pinagtanggol na sa korte yung mga naaping Pilipino. Tuloy, ang gusto ng Espanya, siyang ipakulong. Buti na lang nga nakapunta kami agad dito sa Hong Kong. Hong Kong? Alam nyo, gustong-gusto na nga namin bumalik sa Pilipinas. Kaya lang, sigurado kami, kapag bumalik kami doon, ipapatapon si Itay at ipapakulong. Pinagtanggol lang naman niya yung mga tao, di ba? Ganun talaga yan pag merong ang ginawang laban sa mga Kastila. Yung iba, pinapatapon. Yung iba naman, pinapakulong. At alam nyo, yung iba, pinapatay.
Kaya nga dapat mapalaya na ang Pilipinas. Kaya kami gumagawa ng watawat. Ha? Kasi kailangan natin ng sagisag para sa Pilipinas. Sagisag? Oo. Para pag nakita mo yung sagisag na yon, may isip mo, sa amin yon. Sabi nga Nina, para tong litrato. Ha? Litrato? Parang ganun. Pagka kunwari, pinakita mo litrato ng pamilya mo sa iba. Di ba matutuwa ka? Kasi kahit nasan ka, naaalala mo sila. Tapos, napagmamalaki mo pa. Ako? Palitrato ako ng pamilya namin sa tabi na tulugan ko. Kita mo na? Pero, hindi naman makukuha sa isang litrato ang buong Pilipinas. Kaya, sagisag na lang. Para lumakas ang loob ng mga tao, kahit nahihirapan na tayo, matatandaan pa rin nila ang pinaglalaban natin. Napakalaga pala ng ginagawa mo, Lorenza. Oo nga. Kaya lang, minsan, sobrang pagod ko sa pagtatahi, nalilimutan ko ng mahalaga ito. O sige, kailangan ko nang bumalik. Tatapusin pa kasi namin yung pagtatahi ng watawat ng Pilipinas. Galing na. Gawa ni Lorenza ay nagbungang tunay. Diway! Uy! Naging sagisag tungo sa tagumpay. Sa Kawit Cavite, watawat ay ibinigayway. Mahalagang sagisag na tayo ay malaya. Sino po kayo? Ang mahiwagang musikero na kung tawagin ay Ako ang alagad ng musika na napakahalaga dahil pumupukaw ng damdamin at nagbibigay ng inspirasyon. Inspirasyon? Aba, oo! Lalo na kung ang musika ay katulad ng ganito. Lupang hinirang, pambansang awit nating Pilipino. Ikha ni Julian Felipe ang musika nito. Ngunit ang titik, iba ang gumawa. Halina! Makilala! Si Ginoong Jose Palma. Lupang hinirang. Ang bituin at araw niya'y kailan pa may di magdidilim. Anong ginagawa niya? Gumagawa ako ng tula. Tulang maaaring magamit bilang titik ng ating pambansang awit. Si Si Jose Palma? Kailangan ng inspirasyon ng mga Pilipinong lumalaban, lalo ngayon. Marami nang nagbuwis ng buhay upang makamit ang kalayaan laban sa mga Kastila. Ngayon, mga Amerikano naman ang gustong sumakop sa ating bansa. Ha? Sinakop tayo ng mga Amerikano?
di ipakita po natin sa mga Pilipino lumalaban ng watawat para lumakas po ang loob nila. Tama ka, Iho. Pero gusto ko silang bigyan ng awit. Inspirasyon ng pakikipaglaban at simbolo ng ating tagumpay. Ang hindi ko lang alam kung anong mas mahirap. Ang lumaban ba sa digmaan o sumulat ng awit? Hindi ko matapos-tapos ang sinusulat ko. Ano na po ba nasulat nyo? Eto, Tierra Adorada, Hija del Sol de Oriente. Ano po ba ibig sabihin nun sa Tagalog? Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Sa dagat at sa bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya'y kailan pa may di magdidilim. Nico, wala ka ba napapansin doon sa sundalo yan? Yan o, Ano? parang may kamukha. Kamukha ni Mang Dan? Sabihin mo siya, sa asawa kong si Juanita at sa anak kong si Luis. Ginawa ko to para sa kanila. Oo, Danilo. Danilo pang pangalan. Kapangalan ni Mang Dan. Ipagpatuloy niyo ang ating nasimulan para sa mga susunod na saling lahi ng mga Pilipino. Sugal! Pag may ang aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yun ang nawawalang katapusan ng kanta. Iho, maganda ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo? Opo, maganda po. Uy, Nico, lalim naman ang iniisip mo. Baka malunod ka. Ano ba ibig sabihin ng watawat? Di ba pinag-aralan na natin yan? Yung tatlong bituin na Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi yun. Mas malalim ang ibig sabihin ng watawat. Ha? Dati, sinakop ng mga dayuhan yung bansa natin. Tapos, nagsama-sama yung mga lolo at lola ng mga lolo at lolo natin para matapos na yung pangapi at pananakop. Ah, ganun ba yun? Ganun nga yun, Kati. Kahit tanong mo pa kay Lorenza. Sinong Lorenza? Ay, mga bata, maglilinis lang ako ha. Mang Dan, ano po sa inyo ang ibig sabihin ng watawat? Aba, ang watawat nagpapaalala sa akin ng maraming paghihirap ng mga Pilipino. Marami silang hirap na dinanas. Maraming namatay sa digmaan para tayo maging malaya. At isa na rito ang lolo ng tiyo ko. Danilo ang pangalan nun. Doon nga ako pinangalan eh.
Lolo nga niya yung nakita nating sundalo. Kaya pala siya kamukha ni Mang Dan. Ano yun, Nico? Lumaban po yung lolo niyong Danilo sa mga Kastila. Oo. Maraming lumaban para mapalaya ang Pilipinas sa iba't ibang paraan, pati sa pagsulat. Kagaya niyo si Palma. Aba, oo. Kaya po pala kay ganun, Mang Dan. Pag kumakata ng pambansa awit. Anong ganun? Naantig lang kasi ang damdamin ko. Kapag naaalala ko ang ating mga kababayan na naghirap at namatay para ako, ikaw, tayo ay maging malaya. At isa na rito, aking lolo, Danilo. Linis ako ha.